Good morning mga boss and welcome back to our channel. And mga boss, panoorin natin ngayon na itong video at ni Ilocano Defenders, yung vlogger po ito mga boss. At panoorin natin yung pagkukumpara, ayan, kay Chavit, ayan, versus PBBM. Magandang ano to mga boss, magandang storya ito mga boss. Alam lahat ni Presidente ito, he should resign bago siya patalsikin ng taong bayan kagaya yung tatay niya. Ngayon, Dad, may controversial na statement si Chavit Singson na in-upload niya just this week. Ang sinasabi niya kasi na dahil sa flood control scandal, dapat mag-resign na daw si President Bongbong Marcos. If the President cannot face the truth and take responsibility for his failures, he must step aside for the sake of the nation. A voluntary resignation. Ang sinasabi sa kanyang statement, dahil ang Presidente daw ang pinaka-responsable kasi siya dapat ang nagre-review na ginagawa ng budget ng DBM, DPWH, sa kanya daw napupunta ang lahat ng mga items na ito. Dapat na personal review daw ng Presidente ang lahat ng mga nangyayari at lahat ng dapat igastos ng Philippine government. At dahil doon, ang lahat ng corruption daw, at mga flood control at mga nawawalang pera, responsibilidad daw ito ng Presidente. At para daw sa bansa, para sa good ng Philippines, dapat mag-resign na daw si President Bongbong Marcos. Ngayon, Dad, ano masasabi mo dito? Well, ating himayin at ating unawain yung kanyang punto de vista na sinasabi natin, no? Ang ibig niya sabihin kasi parang may command responsibility ang Pangulo, so dahil sa mga nangyayaring ito, kaya dapat panagutan niya to. Yun ang kanyang sinasabi. Pero kung titingnan naman natin yung history kasi nito, number one, ang naglahad din ng mga skandalong corruption na to, yung Pangulo din. Si Pangulo din ang naglahad nito. So, kung hindi niya nilahad to, ito'y ongoing na ever since. No? Matagal na kasi nangyayari ito, hindi lang naman sa kanyang administrasyon. Ito'y nangyayari na sa mga dati pa ring administrasyon, iba-iba nga lang yung porsyento, lumala lang itong panahon na to, itong circumstance na to. No? Kaya nga, ang sinasabi natin, bagamat may katotohanan, yung sinasabi natin command responsibility na panawagan ni dating Governor Chavit, ang punto naman dito kasi ng Pangulo is kung hindi nga niya nilahad ito at hindi pa siya ang naglatag nito sa publiko na nilatag niya at kanyang in-expose ng mga nangyayari ito, hindi rin magkakaroon ng ganitong investigasyon. So kung titimbangin natin, may punto sila pareho, no? Dahil una, command responsibility, tama yan. Pero pangalawa, meron din sinasabing ating Pangulo na siya nga ang naglatag, siya naglahad. So kung hindi nga niya ginawa to, it would have been going on ever since, no? At magpapatuloy lang itong palala ng palalaga, magpalit na naman ng panibagong administrasyon. Kasi nga, hindi lang naman ang Pangulo ang involved dito, no? Pati yung ibang departamento sa ngayon ng pamahalaan, involved din dito. Ang Kongreso, ang Senado, at yung iba't ibang mga departamento na may mga bureaucrats din. So kung magiging patas ka sa ganitong klaseng pananaw, talaga namang may punto sila pareho. Pero may kasabihan nga, no, sinasabi natin, no, sa ibang bansa kasi pag mayroong mga ganitong iskandalo, normally mga pinuno o yung mga namumuno nagre-resign talaga out of courtesy. Pero sa atin kasi meron naman tayong demokrasya rin, no, na hinahalal ang ating mga namumuno at namamahala. Kaya nga pag sila hinalal, siyempre under the democratic rule of law, tatapusin nila dapat yun unless sila mismo makasuhan o meron silang ma-impeach sila, no. Yan ang mga issues dito. Siguro ang pagkukulang na lang dito kasi nga kung ikaw yung Pangulo, sa dami rin ng trabaho minsan, maraming papeles na dumadaan sa'yo, nagtitiwala ka sa mga tao na tinalaga mo na alam nila yung gagawin nila, pero yung pala hindi rin nila ginagampanan yung kanilang katungkulan, no? Kasi kung titingnan mo yan, saan ba nagkaroon ng problema dyan, no? Una, nagkaroon ng problema dyan sa Department of Budget, no? Kasi dapat yung Department of Budget, sinuri rin niya at masinsin niyang inaral yung mga pinaglalagyan o pinagagasusan ng pera. Pangalawa, yung DPWH din, no? Kasi nga yung mga taong tinalaga niya doon, hindi rin talaga inaral yung mga proyekto na dapat gagawin o hindi dapat gawin, no? Ganon din yung COA, no? Meron tayong Commission on Audit na dapat ginagampanan din nila yung trabaho nila. So, talagang napakalala ito nangyaring ito, no? So, kung titimbangin natin ang mga punto nila, pareho silang may point of view. Pero, kung titingnan din naman natin, actually, systematic kasi yan ang tinatawag itong sinasabi na systematic. Ibig sabihin, alam ng Pangulo na merong nangyayari sa ganyan. At yung sinasabi niya na si Pangulo daw yung nagbulgar. Oo, totoo yun na si Pangulo ang nagbulgar dyan sa mga corruption. Kaya lang, kaya niya binulgar yun kasi alam naman niya na mainit na yung issue ng flood control scandal. Mainit na. Kaya alam niya na sasambulat na sa sambayan ng Pilipino. Kaya ang ginawa niya, inunahan na niya. Ayan, kunwari na gano'n siya. Naglabas siya ng statement na dapat daw sugpuin itong mga corruption na nangyayari. Pero actually,
sa mga Pilipino, alam na ng mga Pilipino na kasabwat o kasama si Bongbong dyan kasi siya yung presidente, siya nag-approve ng batas o nag-approve ng GAA, tinatawag na sa budget. So, ibig sabihin, alam niya yung mga nangyayaring corruption niya sa baba. Imposible namang napaka-inotel mo ng mga presidente kung hindi mo alam ang nangyayari sa ano mo, sa mga tao mo sa baba, di ba? Kaya imposible, hindi ako naniniwala dito na walang alam si President BBM sa naganap na korupsyon. Ano yun, kalukuhan lang yun mga boss. Ayan, kayo, ano masasabi nyo? Ayan, ipagpatuloy natin mga boss. Under a democracy, dapat sundin natin at respetuhin natin yung ating konstitusyon. Yung pagre-resign na sinasabi na yan, nasa sa Pangulo yan. Kung sa tingin niya, hindi na niya kayang patakbuhin ang ating pamahalaan, di siguro mas mabuti kung bumitaw na lamang siya ng maayos. Pero kung sa tingin naman niya, kaya niya pang ituwid at kaya niyang gawa ng paraan para maitama ang tatakbuhin ng ating bayan, di dapat panindigan niya yun at tutukan niya na wala siyang papanigan at kakampihan para sa ganon marespeto ang kanyang pamumuno. Ngayon, meron din kasing punot dulo to na nagkaroon sila ng mga, I think, pagtatalo o samaan ng loob kasi nga meron yata siyang hinihiling sa ating Pangulo at hindi na pagbigyan at tumulong naman siya sa ating Pangulo. Kaya yun ang isa rin sa mga nagiging sanhi nito. Yung kumbaga punot dulo nito, meron silang nagsamaan ng loob, no? Di namin tinatakang plano ko, kasama ko siya, ako nagkukontak sa mga mayors, ako nag-arrange lahat, support. Pag may banat kay Bongbong, ako nagsasagot. Pero after election, may Alzheimer na si Bongbong, hindi na ako kilala. Masama ang loob ni Governor Chavit, dating governor, sa Pangulo dahil nga parang hindi siya napagbigyan samantalang ang napakalaki daw ng kanyang tinulong. Yan ang sinasabi kasi nga meron mga unspoken language sa ating mga nilalang dito sa lipunan, no? Kung ikaw ay tinulungan ng isang tao at tinanggap mo naman, kahit na papano dapat susuklian mo. Kung yung tingin mo yung hinihingi niya hindi babagay o hindi tatama o tutugma doon sa tamang landas na iyong gustong puntahan, di dapat bigyan mo ng ibang kumbaga opsyon, no? Kasi nga kung pinabayaan mo ang yung taong tumulong sa iyo, talagang nagkakaroon talaga ng samaan ng loob. Ngayon, meron ba siyang karapatan na i-demand na mag-resign ka? Hindi naman tama din yun, no? Kasi kung ikaw naman nagkusang tumulong at hindi ka napagbigyan, maaari sumama ang loob mo, pero yung karapatan mo hanggang samaan ng loob kasi nga kusa mong binigay. Doon naman sa tumanggap, kung tinanggap mo naman at hindi mo pinagbigyan, dapat hinanapan mo ng kapalit para naman sa ganon, hindi kayo magkaroon ng malalim na hidwaan. Yan, nakikita ko rin itong punto de vista nilang pareho. Ngayon, Dad, kung ang solution ay hindi mag-resign ang presidente, anong mas magandang solution ang gawin ng presidente natin ng Pilipinas? Kasi ang dinamanda ng mga tao, dapat maging accountable, dapat heads will roll. Anong dapat gawin ng presidente kung hindi siya mag-resign? Well, dapat ang gawin niya, una, tutukan niya, i-focus niya yung kanyang kapangyarihan kasi kung presidente ka, pwede mong tawagan niya mga yan at kausapin at sabihin mo na kung may ebidensya na, kasuhan na, isyuhan niyo na kaagad ang mga warrant para sa ganun makulong na kaagad kasi yun ang gusto makita ng ating mga kababayan. Una, pananagutan. Pangalawa, katungkulan, ano? Yung ibig sabihin nga may sinasabi tayo ng pananagutan ng katarungan, no? Yung katarungan na napakalaga niya. Kung walang katarungan na makikita, talagang magwawala sa galit ng ating mga kababayan. At pangatlo, siyempre, patungo sa kulungan, no? So yun ang panawagan naman, pananagutan, katarungan, at patungo sa kulungan. So kung hindi makikita yan at nakikita kasi kung nyari kamag-anak o malapit sa kanya na hindi niya tututukan o kasi parang pinagbibigyan niya, yun ang nagiging sanhi kaya lumalalim yung kulo ng tubig na sinasabi natin sa damdamin ng mga bawat mamamayan. Ngayon mga kababayan, sang-ayon ba kayo kay Chavit Singson na sinasabi niya na dapat mag-resign si President Bongbong Marcos dahil sa flood control scandal na ito? O sa tingin niyo, dapat mas managutan si President Bongbong Marcos at kailangan niyang tutukan ang mga kaso dito para lahat ng mga involved sa flood control ay mapunta sa kulungan? Ano sa tingin niyo mga kababayan? Ako po ay si Solomon Saya. Ako mga boss, so pabor ako dun sa resign, no? Resign na lang siya kasi ibig sabihin hindi niya kaya kontrolin yung nasa sakupan niya. Hindi niya kaya maglabas ng pangil para dun sa mga kasabwat sa pangungurakot sa gobyerno. Kasi kung kaya mo, sana na ipakulong na yung mga yung mga mandarambong na yan, mga kawatan sa gobyerno. So dapat kung hindi mo kayang patakbuhin at tulad nito bagsak na yung ekonomiya natin, di ba? Pagbaba ng dollar ba sa laban sa piso. So isa din yan sa epekto doon sa doon sa corruption. Kaya dapat kung hindi niya kaya kasi sabi nga nila ang mga advisor dahil yung nagpapatakbo ng gobyerno o kaya si Romualdez daw
o Romualdez Araneta. Ayan yung mga naririnig natin. Ayan. Kung gaano man ito katotoo, pero kung ako talaga si Bongbong, dapat magkaroon ng delikadesa. Ayan, mag-resign na lang kasi actually marami ng pumalag na mga tao na gustong makulong yung mga kasapot dyan sa pangungurakot sa gobyerno. Hindi niya kayang kontrolin. So, para sa akin, resign. Kaya mga boso, ano yung opinion nyo dito? Ano yung reaction nyo dito sa balitang ito? Yan, please, pakisubscribe sa ating channel at hanggang sa susunod nating mga video, mga boss. Hanggang sa muli.